Magandang araw sa inyo lahat mga kababayan. So nandito naman kami ngayon sa bahay nila Nanay Lorna. Kagagaling lang namin doon ila Jimboy. So papasok muna ito dahil mag-init muna si Nanay Lorna ng tubig at kakape muna kami. Samahan nyo na lang kami dito sa aming pagkape mga kababayan. Kape tayo mga kababayan. Sarap. Sarap ng kape. Lalo na pag may tinapay. Ay, tinapay. Sudah ko po na Kami na ng chicken. Sila pa dito. Bukat po kumarunod na lang. Kaya. So ayun mga kababayan, katapos lang namin nagkape ni Nanay kasama yung kanyang forever. Ay dito muna kami kasi pag-uusapan muna namin tungkol kay Kuya Jimboy. Sabi kasi ni Nanay nga meron daw siyang nakilala doon nga manggagamot. So balak niya nga dadalhin muna doon sa kanyang nakilala nga manggagamot. Kasi po mga kababayan ay meron daw siyang nakilala nga marunong maggamot ng mga sakit. So subukan muna namin dadalhin doon si Jimboy. Kasi tinanong ko yung mga yung anak niya doon at saka yung mga pamangkin niya doon. Yung nadala na daw doon sa sa ospital sa Davao. Pero wala daw finding si Jimboy. So nagtataka ako mga kababayan, bakit walang finding? Kasi nakita naman natin nga gumagalaw yung lahat nga katawan niya. Pero sinabi niya sa akin nga walang finding daw sa pagpunta nila doon sa doktor. So doon ay napag-desisyon kami ni Nanay at saka yung mga magulang niya doon kanina nga dadalhin muna doon sa manggagamot. Pero sa akin naman mga kababayan, isa akong SDA. So sa akin ay wala yan sa akin yung mananambal. Kasi ang tanging manggagamot lang po ay yung Panginoon. Pero subukan lang natin. Baka naman ay doon ay maayos si Jimboy. Kasi ang sabi ng wala naman daw finding doon sa ospital. So siguro kapag dadalhin natin doon sa manggagamot mananambal, siguro ay makita baka nandoon yung kanyang kaayusan. Dahil ang sabi niya sa akin kanina na bago daw yung nagkaganon siya, meron daw tao sa kanyang panaginip na tinusok daw ng karayong yung kanyang mga paa. Yung isa-isang mga itong mga niya. Tinusok daw ng karayong. So siguro ay ambot lang po. Base gidautan siya o base gibarang siya. Base nahigugma siya sa unang panahon tapos wala na gidayon tapos ibarang na noon siya. Napunta ka walo, di punta ka pang husga dahil hindi natin alam kung ano ang nangyari, diba, Nay?
So, ang balak mo ay dadalhin mo na natin dun sa nakatira yung ano? Yung mga, Sa dito sa kuan sir sa Kalina, Lakson. sa O Lacson. dito man ang mananambal. Ano sa mga mananambal doon? Katutubo din? O Luman? kanang akong agaw po na at try po. Ay, agaw ni mo. So, ano na lang, dapat, anong balak mo? Kailan tayo pupunta doon? Ang mga kuan sir, Bernis mo, kuan kay malawita po ng tanaw po ang kuan Dimboy. Ganyan, at punta dito, murag makaila ko po ng tanaw ang Dimboy. Ayun pa, na ato ang desisyonan. At ito karon sa akong doktor po na labaw po sa ako Labaw po sa mga manambalay. So, ito labaw po na panambalay. si Nanay Lorna mga kaubayan, isa din siya nga mananambal. Marunong din siya magpaanak sa buntis. So marunong din siya magpaanak. So kung merong mga buntis dito na mga anak na siya na yung magpalabas ng baby. So pag-isipan namin mga kababayan na ngayong Bernes at nadali na namin si Jimboy doon sa Manambalay sa Lacson, sa Kalinan Lacson. So, para malaman natin kung anong sasabihin ng mananambal doon. So ngayon ay Bernes, so okay na Bernes. Sayot ka sir sa Bernis. Kita lang po din sir. Lang tayo ba? Para maayos yung pagsakay natin. So ngayon ay pagka-Bernes sa umaga daanan ta kapiton ta kadali. So ngayong Bernes ay agion ta kadali karong Bernes. At saka huwag natin makalimutan mga kababayan na sama-sama tayo. Pagdasal natin si Jimboy na maayos yung kanyang sakit. Dahil po ay sobra pong nakakaawa po si Jimboy mga kababayan. So, grabe yung pawis niya. Kapag siya ay nakaupo ay grabing napapawisan siya mga kababayan. So, nagpapasalamat din ako kay Nanay Lorna na charges na dadalhin mo na doon dahil po ay dinala na sa ospital pero walang finding at susubukan muna natin sa Binisaya ng pagtambal. At saka ito naman si Nanay, siya na yung bahala doon dahil kilala niya yung manggagamot doon. Ang akin lang papel ay isakay ko lang sila papunta doon sa manggagamot at pauwi naman sa kanilang bahay. So yun no. So okay, nagkaintindihan ba tayo? Oo. Kasabot na ako dito. Walang ibang magtulong-tulungan kung hindi tayo-tayo lang. Diba? So nagpapasalamat din po ako kay Sir Paul sa kanyang magandang puso, sa kanyang mga kabaitan sa amin mga katutubo. Kahit siya ay wala siya ngayon dito sa Mindanao, pero yung mga alaala nga iniwan nila dito, yung mga alaala nga iniwan niya dito, nandito pa rin sa aming puso, isipan. Hindi ito mawawala mga kababayan kung ano yung mga maayos nga ginagawa niya, kung ano yung mga maayos nga ginagawa nila sa amin. Hindi yan mawawala. Tulad din Nanay Lorna, no? Ang bahay niya sa una ay mga lang, mga atop. Saging lang, atop sa kogon, mga kogon lang. Pero ngayon ay nabigyan siya ng magandang bahay. At nag-aral pa ang kanyang anak. So, ano ang masasabi mo
sa anak mo ngayon kay ano? Ano ang masasabi mo sa kanya? Ano i-encourage mo siya? Ano i-sabi mo sa kanya mga ano sa ngayon sa kanya? Unto ka ko ano? Encourage mo ba siguro ka school and ano ang gusto mong sabihin sa kay ano kay Ninita? Dahil sigurado ako nga makikita ito nila Ninita sa ngayon. Kanang ko anak ko po sir, salamat ko sa Ginoo na po si sir na Luis Amua. Gusto ko po kang Ninita, padayon ko eskwela sa Manila para makalampos, makatabang po kami po sir, kanan sa iyang pamilya, matabangan po ni Ninita. Kana po na dako gid akong pasalamat sa Ginoo kang sir. Kamo po sir, matinabangan na dako tungod sa Ginoo. Napod na gusto ko dili yun mawala si Ninita sa Manila kay parang makalampos makayahtagan po ni sir og maayo na trabaho makasiprutal na po labi tiguang na ko sir ug akong bana grabe wanay amo ang kaya sa trabaho napod ko ang Ninita ug si Maylin tiguang na po iyang papa gusto ko po makalampos siyang duha kana ra po sir. Yun, Ninita at Maylin at kailangan na focus kayo sa iyong pag-aaral. Kailangan nga kanang wala kayong ibang isipin. Mag-aral kayo na mabuti at hindi kayo magmingaw-mingaw sa iyong mga pamilya dahil ang mga pamilya ninyo ay nag-support sa inyo kahit nandito lang sila. Kahit palagi silang pumupunta doon sa kanilang bukirin mga kababayan, kahit palagi silang pumupunta sa bukid pero nagdadasal sila para sa inyo na makatapos kayo sa pag-aaral. So kapag makatapos kayo sa pag-aaral, so may trabaho na kayo, so tulungan nyo muna yung sarili nyo at magulang nyo bago kayo mag-asawa. Diba? So mag-asawa mong yun ta, diba? Mas mayo ana. Mutarbaho sa ta, pag mahumantag eskwela, mutarbaho ta, pagkatapos na itong trabaho, tulungan na itong atong mga ginikanan, human og tulong tabang sa atong ginikanan, busa matabang asawa, para matabangan pa kada itong atong mga ginikanan. So yun lang, at abangan nyo na lang mga kababayan, ang aming susunod nga lakad ngayong Bernes pohon na magsama-sama kami kay nanay at papunta kami doon sa Lacson sa Manggagamot. So yun lang, maraming salamat po, mag-ingat kayo dyan palagi, bye bye.